and his size. But rather, nangyari po ito dahil po sa Diyos. Dahil po sa kapangyarihan ng Diyos. No, ano pong sinasabi ko? Minsan, iniisip po natin na parang sa kakayahan natin, kaya nating matalo to. Kahit malaki pa yan, matatalo natin yan. Kasi natalo nga ni David eh. Yes, in some way that is true, but we should remember that David was able to defeat Goliath because of God. Dahil po sa kapangyarihan ng Diyos. And makikita po natin, sa nangyari po itong pangyayaring ito, hindi po dahil parang basta lang nangyari siya, kundi nangyari po ito because of a certain thing or circumstance kung bakit po napunta si David sa laban pong yan. So bago po natin ituloy, tayo po ay manalangin. O Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Dalangin po namin na ikaw po nawa ang maitaas sa oras na ito. Lord, dalangin ko po na itago mo po ako sa inyong likuran at ikaw lamang po ang madakila at ikaw lamang po ang mahayag. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya mo ng panibagong buhay, panibagong lakas sa araw pong ito. Purihin ka, O Diyos, in Jesus' name. Amen. So, pasintabi po, kasi medyo marami pong babasahin itong gagawin po natin. So, please bear with me, medyo mahaba po yung mga babasahin. So, para magkaroon po tayo ng understanding kung sino po ba si David. Now, si David, alam po natin, was the youngest son of Jesse. No? The youngest son of Jesse. Ito pong 1 Samuel 16 verse 3 to 13, dito po natin makikita kung saan inanoint si David. Pero pansinin po natin yung kwento. Sabi dito, nagtatanong po kasi si Samuel, paano ako pupunta kay Jesse? Paano ko i-anoint yung anak ni Jesse? Pag nalaman ni Saul na gagawin ko to, papapatayin niya ako. So anong sabi ng Panginoon? Magdala ka ng heifer and invite Jesse to the sacrifice. And I will show you what you shall do. And you shall anoint for me him whom I declare to you. Samuel did what the Lord commanded and came to Bethlehem. The elders of the city came to meet him trembling and said, "Do you come peaceably?" Ang sagot po niya, "Peaceably I have come to sacrifice to the Lord. Consecrate yourselves and come with me to the sacrifice." And he consecrated Jesse and his sons and invited them to the sacrifice. When they came, he looked at Eliab and thought, "Surely the Lord's anointed is before him." But the Lord said to Samuel, "Do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as the man sees. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart." Then Jesse called Abinadab and made him pass before Samuel. And he said, "Neither has the Lord chosen this one." Then Jesse made Shammah pass by. And he said, "Neither has the Lord chosen this one." Tingnan niyo po. And Jesse made 7 of his sons pass before Samuel. And Samuel said to Jesse, "The Lord has not chosen this." Pansinin niyo po yung susunod na mangyayari. Then Samuel said to Jesse, "Are all your sons here?" And he said, "There remains yet the youngest, but behold, he is keeping the sheep." Na ano pong nakita natin dito? Ito pong event na to ay isang importanteng event sa buhay po ng lahi ni Jesse. Pero, makikita nyo po na hindi po si David ang first choice kahit ng tatay niya. Napansin nyo po, kailan lang po tinawag si David? Kailan po? Nung lahat ni-reject. When everybody got rejected, hindi ko po alam kung hindi ba alam ni Jesse o naalala niya na lang bigla. Meron pa nga pala akong isang anak.
Pero pansinin niyo po yung sabi, but behold, he is keeping the sheep. Shepherd boy lang ito. Bata pa ito. Now, ano pong ibig sabihin nito? Hindi po si David yung first choice to be a king. Pag tinignan mo si David, hindi mo maiisip na siya yung king. But the Lord chose the least. Ang pinili po ng Panginoon, yung bata, yung shepherd boy. No, ano pong gusto ko ipakita sa inyo? Gusto ko pong ipakita sa inyo na si David po ay hindi in a way, pwede po nating sabihing minamaliit. No? O dahil sa kanyang size, o dahil siya yung youngest, hindi po siya nakita as someone noticeable or as someone na pwedeng maging the anointed king of Israel. No, importante po ito kasi ito po yung early life ni David. Dito po natin makikita kung paano po nag-transform yung buhay ng isang bata lang sa paningin ng mga tao and then became the greatest king of Israel. Wala pong mas naging great kaysa kay David. Kaya hanggang sa panahon ng mga susunod na hari, lagi pong sasabihin ng Panginoon, I remember my covenant with my servant David. Amazing, di po ba? So gusto ko pong makita natin paano po nag-start yung buhay ni David. Now, even his own father did not see him na magiging king na Israel. Pero ano pong nangyari? And Samuel said to Jesse, send and get him, for we will not sit down till he comes here. And he sent and brought him in. Now he was ruddy and had beautiful eyes and was handsome. And the Lord said, arise, anoint him, for this is he. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord rushed upon David from that day forward. And Samuel rose up and went to Ramah. Nakita niyo po, no? Sobrang amazing lang nung pangyayari pong ito. That David was anointed in front ng kanyang mga kuya. No, ito yung pinili ko. Ito na hindi nyo iniisip na pwede. Siya yung pinili ko. And now, tingnan po natin yung susunod na verse. 1 Samuel 17, 3 to 13, and so on, so forth. Ito naman po yung time na kung saan si Jesse, inutusan niya si David na dalahan ng tinapay yung kanyang mga kapatid. And this time, dito rin po nagpakita si Goliath. And si Goliath, tinutuya po niya yung buong Israel. And at the same time, ang iniinsulto niya, sumunod, ay yung Diyos ng Israel. And yet, these people did not fight back. Hindi po lumaban itong mga Israelitang ito. Nakikinig lang po sila, natatakot po sila, hindi po sila lumalaban. And tignan po natin. Pagdating po ni David doon, nakiusyoso po siya. Nakitanong-tanong siya, anong nangyayari? So pinaliwanag po sa kanya nung mga soldiers, ano yung nangyayari? Ito yung nangyayari, may isang higante dyan na iniinsulto yung army ng Israel and yung God ng Israel and ganito, ganyan. And sabi niya, yung king bibigyan ng reward kung sino man yung makakatalo dito sa higanting ito. Nung narinig ni Eliab, nung kuya ni David, na si David ay nagtatanong, ito po yung sinabi niya. And Eliab's anger was kindled against David. And he said, why have you come down? And with whom have you left those few sheep in the wilderness? I know your presumption and the evil of your heart, for you have come down to see the battle. So hindi ko po alam kung anong pinaghuhugutan ni Eliab, pero maaaring ang pinaghuhugutan po niya nung inanoint po si David as king sa harap po nila. And makikita po natin dito na nagalit po si Eliab o si Eliab sa kanyang kapatid, which was only asking few questions. No, na pinagdududahan yung puso ni David, but David was there asking questions kasi po narinig niya yung pangiinsulto sa Diyos. Narinig niya yung pangiinsulto sa army ng Diyos.
And para kay David, isang bata, para po sa kanya, mataas na mataas po yung tingin niya sa Panginoon, yung tingin niya sa hari, yung tingin niya sa army ng Panginoon. So that is why, nagtatanong si David. Pero parang ang tingin po ni Eliab, nagmamagaling po itong si David. Diba? Ininsulto pa niya. Saan mo ba iniwan yung mga alaga mo? Diba? Nagpunta-punta ka pa rito, alam ko yung iniisip mo. Pero wala naman pong iniisip si David. And ang sabi po ni David, what have I done now? Was it not but a word? And he turned away from him toward another and spoke in the same. Nagtanong po ulit si David sa isa pang sundalo. Tingnan po natin. The people answered him again as before. When the words that David spoke were heard, they repeated them before Saul and they sent for him. Ito po kasing time na to, sinabi ni David, I will fight that giant. Lalabanan ko yan. So nung nalaman nila na yun yung sinasabi ni David, pinaalam po nila kay Saul. And David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Your servant will go and fight with this Philistine. Gusto ko pong maintindihan natin, ito pong sinabi ni David, let no man's heart fail. Ang kausap niya po dito, mga veteranong sundalo. Ngayon, imagine niyo po mga veteranong sundalo, sa gitna po nun, biglang may isang batang lalapit, huwag kayong matakot, lalabanan ko yan. Nakita niyo po yung bigat po nung sinasabi ni David. Maaring yung mga nagdala sa kanya dyan, hindi naman naniniwala sa sinasabi niya, but rather gusto siguro siyang maparusahan or whatsoever. Pero isipin niyo po yun, no? Yung mga Marines, yung mga Navy, Air Force, biglang may isang bata na galing ROTC, di ba, na wag na kayong matakot dyan sa China, ako lalaban dyan. Nakita niyo po, yung sinasabi po niya rito, maaaring sa paningin ng mga tao, it's an empty threat. But kay David, totoo po sa puso niya, nalalabanan niya yung higante. Hindi dahil alam niyang kaya niya, but alam niya na kasama niya ang Diyos. At alam niya na gagawin niya yun dahil iniinsulto yung Panginoon niya. Yun po yung pag-ibig ni David para sa Diyos. Simula nung bata pa lang siya, mahal niya na ang Panginoon. Hanggang sa lumaki po siya, hanggang sa naging hari siya, bago siya mamatay, mahal po niya ang Diyos. Sa sobrang pagmamahal niya sa Panginoon, gusto niyang ipagpatayo ng templo ang Diyos, pero hindi pumayag ang Panginoon. Pero alam niyo, nakontento po siya nung sinabi ng Diyos na hindi ikaw ang gagawa ng templo para sa akin. Wala na pong sinabi si David. Alam niyo po kung ano yung closest na ginawa ni David para sa templo? Niready niya lahat ng bagay. And ano pong sabi ni David? I will not offer unto my God that costs me nothing. Hindi ako magbibigay sa Diyos nang hindi masakit sa akin. Hindi ako magbibigay sa Panginoon nang hindi ako mahihirapan. Ibig sabihin, tayo po dapat pag nagbigay sa Diyos, yung ramdam po natin na meron talaga lumabas sa atin, na may ibinigay po talaga tayo. And because of those things na ginawa ni David, God saw him as a man after His own heart. Now, tinan po natin yung sumunod na sinabi dito. And Saul said to David, you are not able to go against this Philistine. Ano po napansin nyo? Nilimitahan ni Saul si David. Sinabi na ni Saul kay David, hindi mo kaya. Hindi ka makakalaban, Toy. Yun po yung sinasabi dito. And ano po pong sabi? For you are but a youth, and he has been a man of war from his youth. Bata ka lang. Pero ito talagang sundalo na simula pa noon. Lumaban na sa ilang giyera, nanalo, nabuhay, marami na siyang napatay. Pero ikaw ay isang bata lang. Tingnan niyo po. But David said to Saul, your servant used to keep sheep for his father.
And when there came a lion or a bear and took a lamb from the flock, I went after him and struck him and delivered it out of his mouth. And if he arose against me, I caught him by his beard and struck him, and killed him. Your servant has struck down both lions and bears. And this uncircumcised Philistine shall be like one of them, for he has defied the armies of the living God. Ang habi po ni David, sa bunutan po yung lion tsaka yung bear, nung siya po ay shepherd boy pa. So pinapakita niya po dito na nagawa niya po ito because of God. So isipin niyo po yun, gaano po yun katindi. Yung leon, sa bunutan mo yung balbas. Naisip niyo po yun? Parang po di ba? Parang madali lang pakinggan kasi binabasa lang po natin. Pero try to imagine a person wrestling a bear. Lumalaban sa oso o lumalaban sa lion. Para lang iligtas yung kanyang tupa. Kaya sabi niya? And this uncircumcised Philistine, magagaya lang to dun sa lion and dun sa bear. Because, bakit daw po? He defies the armies of God. He respects God so much that he loves kahit po yung army ng Diyos. Ganun po katindi yung dedikasyon, yung pagmamahal ni David sa Diyos. And David said, tingnan niyo po, the Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear will deliver me from the hand of the Philistine. And Saul said to David, go, and the Lord be with you. Fast forward, alam po natin nangyari, kumuha po si David ng 3 smooth stones, inikot yung slingshot niya, pang, patay si Goliath, pinugot yung ulo, natakot yung Philistines, natalo yung Philistines, umalis na po sila. Yung batang, tinitignan lang as bata. Yung bata, na minaliit lang, na hindi kayang lumaban sa giant, was given by God power to defeat things na imposible sa paningin ng tao. Patingnan niyo po yung sinasabi niya rito. Saan niya inattribute yung success na meron siya at yung success na parating? Sinabi niya po ba sa sarili niya? Sabi niya, the Lord who delivered me. Yung Diyos ang nag-deliver sa kanya. At alam niya na kapag nilabanan niya yung higanting yon, ang Diyos pa rin ang magbibigay na katagumpayan sa kanya. Hindi dahil magaling siya, hindi dahil malakas siya, hindi dahil kung ano man yung nagawa niya, but kung hindi dahil sa Panginoon. And David's life will be all about that. Psalm 23, the Lord is my shepherd. I shall not want. Makikita niyo po yung tema ng mga salmo ni David. Lahat po laging nakaasa sa Diyos. Lahat po laging sa Diyos ang papuri. Hindi po sa sarili niya, hindi po sa kakayahan niya. So nagkakaroon na po tayo unti-unti ng picture, ng clear picture kung paano si David naging a man after God's own heart. Because ang sinisik ni David ay hindi approval of men, but the approval of God. Yun po ang hinahanap ni David sa kanyang buhay. Kaya nagkasala po siya sa Diyos? Diba? Ano yung sinabi niya? Cast me not, O Lord, from your presence. Huwag mo akong alisin sa presensya mo, Panginoon. Takot na takot si David na mapalayo sa Panginoon. And I pray and I hope na tayo pong lahat ay takot din na mapalayo sa presensya ng Diyos.
Kasi kung wala po ang Diyos, wala po tayo. Kung hindi po dahil sa Diyos, hindi po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po tayo magkakaroon ng maayos na buhay. Kaya tingnan po natin yung buhay ni David. Now, pagkatapos po nito, si David po ay mag-i-increase in fame, glory, and everything. To the point na ipapadala siya sa lahat ng battle war ni King Saul and magtatagumpay si David sa lahat ng battles na daanan niya. Kaya nga dadating yung time sa story, o kung naaalala niyo po, kinuwento ko po sa inyo, nasabi nila, and Saul killed his thousands, but David killed his 10,000. Habang tumataas yung success ni David, lalo siyang natututong magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Ganun po sana tayo, hindi po tayo parang lobo habang lumataas yung lipad natin, di ba lumalaas din yung hangin, hindi na tumatapak sa lapag. Si David habang lumalaki, tumataas, bumibigat, lalong bumabaon sa baba. When God increases our success, let us learn how to kneel. Hindi lang po tayo dapat lumuluhod kasi may kailangan po tayo sa Diyos. Kundi lumuluhod tayo kasi, Lord, salamat. Kasi matagumpay yung pinagawa mo sa akin. Lord, salamat kasi nandito ako ngayon kung hindi dahil sa iyo. And kung lagi po tayong nakatingin sa Panginoon, kahit saan man po niya tayo dalhin, kahit gaano kataas man po niya tayo dalhin, hindi po tayo mapapalayo sa ating Panginoon. Now, sa sobrang tindi po ng success ni David, mapapansin po ni Saul, no, kung naaalala niyo po yung mga kinuwento ko po sa inyo, nagkaroon na po ng selos, ng galit si David. To the point na gusto niya nang patayin si David. And sabi ko nga po last time, 8 years nag-spend si Saul para lang i-hunt si David. And all this time, all these 8 years, David spared his life 2 times. Ganun po kamahal ng Diyos, ganun po kamahal ni David ang Diyos. To the point na ang tingin niya dun sa hari, kahit na yung hari gusto siyang patayin, is God's anointed. Kaya tingnan niyo po yung susunod na babasahin natin, 1 Samuel 24. He said to his men, kasi pumasok si Saul sa cave, and sobrang pwede na po nilang patayin si Saul. Pero ito po yung sabi nung mga tauhan niya, patayin na natin yan para wala na tayong problema, para makabalik na tayo sa mga bahay natin. Pero ano pong sabi niya? The Lord forbid that I should do this thing to my Lord. Sa king. Imagine, gusto siyang patayin pero ang tingin pa rin niya, Lord, someone that is above him. Ano po sabi? The Lord's anointed to put out my hand against him, seeing he is the Lord's anointed. Ano pong pinapakita sa atin ito? Humility, faithfulness, love for God. Sa atin po, ang hirap, no? Ang hirap sumunod, ang hirap makita ng mga tao as someone na mabait. Especially pag gusto tayong saktan. Pero pansinin niyo po si David. This king exhausted his resources para lang mapatay si David. Pero nung may chance na si David na patayin si Saul, ano po sabi niya? I dare not touch God's anointed. Ganun po kataas ang respeto at pagmamahal ni David sa Diyos at sa itinalaga ng Panginoon. Next, 1 Samuel 26. He said to his man, Then Abishai said to David, God has given your enemy into your hand this day. Ito po yung pangalawang pagkakataon.
Now please let me pin him to the earth with one stroke of the spear, and I will not strike him twice. Galit na po tong si Abishai. Gusto niya na pong patayin si Saul. Pero ano pong sabi ni David? But David said to Abishai, do not destroy him. For who can put out his hand against the Lord's anointed and be guiltless? Mga kapatid, pangalawang pagkakataon na po ito. And David stands that Saul is God's anointed. Ayaw saktan, ayaw labanan, ayaw patayin ni David si Saul. Kasi he believes that Saul is God's anointed. Given na si David inanoint ni Samuel bago po siya mamatay, pangalawa, si David sobrang daming success, gustong-gusto na po siya ng mga Israelites. One turn, David can overthrow Saul. Pwede po niyang kinuha yung trono. Pinangako na yan ng Diyos sa kanya eh. But then again, hindi po ginawa ni David. Why? Because of his heart. Yung puso po niya hindi corrupted. Yung puso po niya, ang focus ay magawa yung pinapagawa ng Diyos sa kanya. Eventually, sa isip siguro niya, kung ito yung pinangako sa akin ng Panginoon, ito yung mangyayari. Hindi ko kailangang patayin yung hari, hindi ko kailangan ganito yung gawin ko para lang mangyari yung pinangako sa akin ng Panginoon. Kahapon nag-uusap po kami ng asawa ko, and then nakausap ko po yung mama ko. Alam niyo po yung kalburo? Di ba yun po yung ginagamit na chemical para mahinog yung mga prutas na hindi pa po hinog? Masarap po ba yung mga prutas na kinalburo? Hindi po maasim. Maasim, minsan, hindi ko po alam. Pero, isa lang po sigurado ako, pag ang isang prutas hininog po sa pilit, hindi po masarap. Tama? Ganon din po sa buhay ng Kristiyano. Pag ang isang bagay, pinilit po nating makuha, kagaya po nung sinasabi ni Papa Gino, nagpe-pray po niya, tinuturuan niya si Lord kung paano niya, Lord, I want you to help me, but this is my plan on how you can help me. Tama? Pero pwede naman po nangyari yun eh. Kung pinilit pa niya ng konti, mangyayari po yun. Pero sigurado po ako na magiging masaklap yung mga susunod na pangyayari. Kasi when something is not perfect o hindi po pasok dun sa perfect timing ng Diyos, hindi po maganda ang kinalalabasan. Kaya gusto ko pong makita ninyo kung paano po naging patient si David. And he knew that God is planning something big for his life. Kailangan lang po niya magtiwala sa Diyos. Sometimes trust o tiwala sa Diyos, napapatunayan po kung gaano po kahaba yung pasensya natin sa paghihintay. Kasi hindi po lahat ng sagot ng Diyos laging instant. May mga sagot ang Diyos. Isipin niyo po, last year pa yung prayer, kanina lang nasagot. Napansin niyo po, hindi po lagi yun instant. Pag pray mo, Lord, sana ganito. Diba? Minsan ang tingin po natin kay God parang genie. Diba? 3 wishes. Diba? Kaya wag niyo pong kiskisin yung Bible niyo. No? Mamaya kinikiskis niyo yung Bible. Lord, sana lumabas ka dyan, Lord. Diba? Kiskisin niyo po kasi papagpagin niyo po yung mga alikabok, babasahin niyo na po yan. Tama po? Amen. So now, tayo po sabi niya sumunod. And David said, as the Lord lives, the Lord will strike him. Pansin niyo po? And his day will come to die. Or he will go down into battle and perish. Di ba? Alam ni David na someday matutupad yung pangako ng Diyos sa kanya. Kailangan lang niyang mag-antay. Hindi niya kailangang pagbuhatan ng kamay si Saul dahil lang ginagawan siya ng masama. Nakita ni David na hindi niya kailangang gantihan ng masama yung gumagawa ng masama sa kanya. Kasi God is in His defense. If God is for you, who can be against you? Alam niya na siya yung anointed ng king
Alam niya na siya yung inanoint ng Lord. So alam niya na hindi po mapupurnada yung plano ng Diyos sa kanya pong buhay. The Lord forbid that I should put out my hand against the Lord, but take now the spear that is at his head and the jar of water, and let us go. Tatanungin po kasi nila yan dyan eh. Sasabihin nila, mahal na Haring Saul, nasaan po yung spear mo tsaka yung tubig? Tapos sasabihin, David, ikaw ba yan? Tapos mahanap niya yung spear. Ano po marirealize niya? Meron ng chance si David to kill him. But David did not kill him. Ano po yung mga susunod na nangyari? Susunod po nangyari, alam po natin na si Saul ay matatalo ng mga Pilisteo. And si Saul ay mako-corner ng mga Pilisteo. And ano yung sabi niya doon sa kanyang sword bearer? Saksakin mo na ako. Kasi ayokong mahuli ako ng mga yan. Papahirapan ako ng mga yan. Bilang isang sword bearer at isang Hudyo, mataas yung respeto niya sa kanyang hari, hindi po niya kayang gawin. So ano pong ginawa ni Saul? Sinaksak po niya yung sarili niya. Ang alam po nating lahat, namatay na po si Saul noong moment na yon, tama? Tama po. Pero hindi. Hindi po siya namatay. Ang pangyayari pong ito, bigla pong may isang Amalekite, na hindi ko po maipaliwanag kung ba't siya nandun, pero alam ko slave to, slave na lalaki. Nakita siya ni Saul. Ang sabi sa kanya, saksakin mo na ako. Malapit na akong mamatay pero hindi pa rin ako patay. Saksakin mo na ako. So ano pong ginawa ng Amalekite? Sinaksak niya. Pinatay niya si Saul. And itong batang ito, tumakbo papunta kay David. Nag-travel siya. Pinuntahan niya si David. And nung nakita siya ni David, ano nangyari sa'yo? Saan ka galing? Ganyan. Sabi niya, galing po ako sa camp ng Israel. And nakita ko po yung hari. Pinatay ko po yung hari. Akala niya po siguro, yung pong reaksyon ni David, matutuwa. Alam niyo po kung ano naging reaksyon ni David at ng kanyang mga sundalo? Pinunit po nila yung damit nila. Umiyak po sila. At nag-fasting po sila hanggang gabi. Ito na pong sabi ni David, sinasabi mo na pinatay mo yung hari. Tinawag po niya yung isang tao niya, patayin niyo yan. Balikan po natin yung sinabi niya. Do not destroy him, for who can put out his hand against the Lord's anointed and be guiltless? Tignan niyo po yung sinabi niya dun sa Amalekite. Your blood be on your own head. Your mouth testified against you when you said, I killed the Lord's anointed. Bakit mo pinaghigante yung taong gustong pumatay sa iyo? Tama? Gustong-gusto po siyang patayin ito, pero nung narinig niya na may pumatay doon sa taong yun, ano pong unang reaksyon ni David? Nalungkot po siya. Umiyak po si David. Yung ibang tao siguro, kung ikaw yung tagapagmana, pangalawang tagapagmana, pero namatay na yung unang tagapagmana, di ba? Woo! Panalo! Makukuha ko na yung para sa akin. Pero si David, ang una po niyang reaksyon, umiyak. Actually, gumawa pa pong kanta si David para kay Jonathan and kay Saul. Ganun po katindi yung naramdaman ni David. May isang bata na sasabihin sa'yo, ako yung pumatay doon sa king. Ayos. Yun po yung respect ni David, yung humility, yung faithfulness ni David sa Panginoon. Gusto ko pong makita ninyo kung gaano po yung pagmamahal ni David sa Diyos. Ito naman po ngayon. Nung matay na po si Saul,
may natira po siyang mga anak. Isa po doon sa panganay niyang anak, si Ishbosheth. Yun po yung pangalan niya medyo mahirap lang pong i-pronounce. Ngayon, ito pong si Ishbosheth ay, syempre, hindi po niya isusuko yung trono ng tatay niya. So nagkaroon po ng war between Israel and Judah. No, kasi natira po si David yung lahi po nila against the whole Israel. So naglaban po ito, maraming laban po yung nangyari dito, may mga namatay, meron pa pong mga madugong battle, kung saan namatay lahat ng sundalo sa panig ng Israel, sa panig ni David. So, magulo po ito. Sobrang gulo po nitong laban na ito. Pero one day, ito pong pangalan na ito. Kung di po ako nagkakamali, si Abner. Si Abner po ay tauhan ni David. Tama ba? Tauhan ni David. Ngayon, meron pong commander itong si Ishbosheth. Meron pong pangyayari na nagalit po si Ishbosheth dun sa commander niya. To the point na nagalit din po itong commander na ang sabi niya, total naman pinangako na ng Diyos kay David ito, itong kingdom ng Israel, isusuko ko na. So pumunta po siya kay David. Nakipagnegosasyon and pumayag po si David. So peaceful way yung pag-turn over. Kaya lang, ito pong commander ni Ishbosheth, nung sinasabi ko pong gera, meron pong 3 magkakapatid Yung isa po doon, humabol sa kanya. Kaya lang, inaawat niya, ayaw magpaawat. So ang ginawa niya, sinaksak niya nung spear niya. Ngayon, yung kuya, nalaman. So sabi niya sa mahal na hari, bakit mo pinabayaang umalis yung kalaban? Gusto lang nun kung anong ginagawa natin. So hinabol nila. Without David's knowledge, sinet up po nila yon at pinatay. Dahil doon, natakot po si Ishbosheth and yung mga natirang tauhan po niya. So ano pong ginawa nila? Yung anak ni Rimmon, so tingnan po natin. Now the sons of Rimmon, the Beerothite, Rechab, and Baana set out, and about the heat of the day, they came to the house of Ishbosheth, and as he was taking his noonday rest, and they came into the midst of the house as if to get wheat. But they stabbed him in the stomach. And Rechab and Baana, his brother, escaped. When they came into the house, as he lay on his bed in his bedroom, they struck him and put him to death and beheaded him. Wow. Ano po next? They took his head and went by the way of the Araba all night and brought the head of Ishbosheth to David at Hebron. And they said to the king, here is the head of Ishbosheth, the son of Saul, your enemy, who sought your life. The Lord has avenged my Lord, the king, this day on Saul and on his offspring. Ano po sabi? But David answered Rechab and Baana, his brother, the sons of Rimmon and Beerothite, as the Lord lives, who has redeemed my life out of every adversity, when no one told me, behold, Saul is dead, and thought he was bringing good news, I seized him and killed him at Ziklag, which was the reward I gave him for his news. How much more, when wicked men have killed a righteous man in his own house on his bed, shall I not now require his blood at your hand and destroy you from the earth? Iniisip po nila, they're doing David a favor. And they will gain favor in the eyes of David. But they were wrong. Because David respects God so much na kahit yung kalaban po niya, nire-respeto din po niya.
Anak po ni King Saul. Kung si King Saul nire-respect niya, yung buong lineage ni King Saul, nire-respeto po ni David. So nakita po natin kung gaano po katindi yung respect, yung faithfulness, yung humility ni David. Now I ask you, hindi nga po ba siya a man after God's own heart? In every turn, Lord. Si Lord ang may gawa nito. Si Lord ang sa kapangyarihan ng Diyos na gawa ko ito. I will protect what God protects. I will, alam niyo, respect what God has anointed. Ganun po katindi yung pagmamahal ni David sa Panginoon. So, ang question, hindi nga po ba talaga siya magiging a man after God's own heart with all these things na ginawa po niya? Kung meron pong tao na gagawa po nun sa inyo, hindi po ba kayo din mapapalapit yung puso nyo sa taong yun? Tama po. David commanded these young men, and they killed them and cut off their hands and feet and hung them beside the pool at Hebron. But they took the head of Ishbosheth and buried it in the tomb of Abner at Hebron. So ano pong matututunan natin sa buhay ni David, sa early life ni David? Number one, our heart for God is important. Yung puso po natin, dyan po nakatingin ang Diyos. Tandaan po natin, na sa puso po natin, nandyan po yung tunay na tayo. Maaaring nakangiti po tayo habang may ginagawa po tayo sa Panginoon, pero yung pala, bigat na bigat ka pala. Kaya po yung puso po natin, lagi po nating i-align sa gusto na ipagawa ng Diyos. Huwag lang po yung mga bagay na gusto nating gawin, but yung gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Ano pong ibig sabihin ng our heart for God is important? Dapat po yung puso, yung desire natin is yung mga bagay na dinidesire ng Diyos para po sa buhay natin. Yung mga bagay na dapat po nating piliin po natin. Ano po yung mga bagay na yon? Yung pagiging banal sa harap ng Diyos. Paano po tayo magiging banal? Mag-pray po tayo araw-araw, magbasa po tayo ng Bible araw-araw. I-apply po natin yung mga bagay na natututunan po natin sa Biblia sa atin pong mga buhay. Ito po yung sinasabing when rubber meets the road. Madali pong mag-post ng mga Bible quotes, madali pong mag-post ng mga verses, pero i-apply yung verses na pinopost po natin, ibang usapan po yun. Yung sinabi ni Jesus, love your enemies. Madali po yun, i-preach, madali po yun, isulat sa ballpen, sa notebook. Pero mahirap po yung gawin kapag meron ng sumampal sa'yo. Mahirap na yun. Mahirap nang iharap yung kabilang pisngi mo kapag may umiinsulto na sa'yo. No, kaya po importante yung puso po natin, buong buo para sa Diyos. Kasi yun nga po yung sinasabi ko. And lagi po namin pinag-uusapan ni Mama G. If you take care of God's business, God will take care of you. Sabi ni Pastor Peter Tanchi. Kung gawin po natin yung pinapagawa ng Diyos, and surely, He will provide every need that we have. Halala niyo po yung isang kanta, di ba? If He watches over the sparrow. Tayo, mas lamang pa tayo sa mga ibon. Kasi tayo nilikha tayo ng Diyos sa pamamagitan ng sarili niyang mga kamay. Kung babalikan niyo po yung Genesis, yung tao lang po ang nag-iisang being o created being na kung saan kumuha ang Diyos ng alabok, finorm yung tao at hiningahan ng buhay na nanggagaling sa Kanya. Tayo lang po yun. Yung hayop, sabi ng Panginoon, let there be creatures. Sa salita lang po niya yun. Pero tayo, minold tayo ng Lord sa sarili po niyang image. So again, brothers and sisters,
let us give our hearts to God. Huwag po yung gusto natin, but yung gusto ng Panginoon. Next, fight your battles with God. Lahat po ng laban ni David, mapapansin niyo po yan, lagi po niyang itatanong sa Diyos, i-consult sa Panginoon. Meron pong isang battle si David na kung saan nakidnap lahat ng asawa at mga anak nila. And bago po sila lumusob, sabi ni David, get the ephod and I will consult God. Nag-consult siya sa Panginoon, Lord, shall I go straight? Sabi ng Panginoon, yes, go. I will deliver them to you. Lahat po yun. Lahat ng laban ni David, lagi po niyang kinukonsulta ang Panginoon. And tayo din po, hopefully, sa lahat ng plano, sa lahat ng desisyon, lagi po nating i-consult ang Panginoon. Yung battles mo, yung mga addiction mo, labanan mo kasama ang Diyos kasi hindi mo yan kayang pigilan ng sarili mo lang. Kailangan mo ang Panginoon sa laban na ito. Hindi lang po isang aspeto ng buhay, dahil ang buhay po ng tao, ang buhay po ng Kristiyano ay punong-puno ng laban. Tama po? So ano pong ibig sabihin? Sa araw-araw po nating ginagawa, isama po natin ang Diyos. Pangatlo, bring glory to God and not on yourself. Ang papuri po ay laging sa Diyos, hindi po sa kakayahan mo. Nagawa mo ang isang bagay hindi dahil sa sarili mong kakayahan, but because of God's grace and mercy. Pero iba naman po yung kunyari, kumanta ka, diba, ang galing-galing mong kumanta. Sabi sa'yo, ang galing mo naman kumanta. Ay hindi po, to God be the glory, sa awa lang po ng Diyos. Minsan po, lumalabas, false humility. So ano pong proper way to do that? Ay maraming salamat po. Alam niyo po, talagang blessing po yan ng Diyos. Binigyan po ako ng ability to sing. Nakita niyo po yung difference? Di ba? So, ganun po sana yung atin pong gagawin. Pangapat, when God brings success, learn to kneel more. Minsan, pag meron po tayong hinihingi sa Diyos, when we are at the lowest point of our life, sobra po tayo mag-pray. Ang dami nating oras mag-pray, tama po? Pag may hinihingi ka kay Lord, pagka humihingi ka trabaho, humihingi ka ng kagalingan, Lord, mula umaga, magpe-pray ka, hanggang gabi, nagpe-pray ka. Tapos pag gumaling ka na, o unti-unti na binibigay ng Lord yung success, yung mga pinag-pray mo, unti-unti ka na rin nababawasan ng time kay Lord. Na para bang ikaw ang may dahilan kung bakit ka may trabahong maganda, bakit ka gumaling, bakit naging maayos yung buhay mo. Ang challenge po sa atin is to be like David. The more he becomes successful, the more na naging dependent siya sa Diyos. Bakit po? Kasi mas malaki yung success, mas malaki yung nagiging responsibility. Mas hindi niya kayang gawin. Kung sa umpisa pa lang, hindi na natin kayang gawin at kailangan na natin ng Diyos, syempre, habang palaki ng palaki yung responsibilidad, mas kailangan po natin ang Diyos. Tama po? So the more success God gives us, the more we pray. The more we pray more, basta yun, nagigets siya naman po, di ba? Kailangan yung manalangin ng mas marami habang pinagtatagumpay po tayo ng Diyos. Amen? Number 5, be humble. Kahit anong success ang ibigay sa iyo ng Panginoon, be humble. Kahit gaano kataas na yung marating mo, be humble. Kasi, kung ang tingin nyo po, ang Diyos ang may kagagawa ng lahat ng yan sa buhay mo, hindi ka magiging arrogante. Ang ipagyayabang mo ay yung kabutihan ng Diyos. Tama po? Number 6, love others. Nakita po natin sa buhay ni David, yung pagmamahal sa kapwa. Yung pagmamahal sa God's anointed. Yung pagmamahal kahit na doon sa mga anak pa ng God's anointed. Kahit na gusto siyang patayin, mahal pa rin po niya si Saul. Ni-spare niya 2 times. And lastly, do not tolerate evil. Ito po, dapat automatic na sa ating mga Kristiyano.
Kapag nakikita po natin sa household po natin na meron pong nangyayaring hindi maganda or evilness, kasamaan, karumal-dumal na mga bagay na malayo sa pinapagawa ng Diyos, dapat po kino-call out natin ito mga bagay na ito. Kahit sino pa yan, magulang natin, asawa natin, anak natin, kailangan sabihan po natin sila. Pero, kapag sinabi po natin, kinall out po natin, let's do it with love. Gawin po natin ito because we want them to change. Because we hate the evil or we hate the sin, but we love the sinner. Mahal natin yung tao, hindi po tayo galit dun sa tao, galit po tayo dun sa kasalanan na ginagawa po niya. Tama po? Amen. So tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. O Diyos sa dakila, maraming salamat po. Lord, ang dalangin po namin ay baguhin mo yung aming po mga puso, yung aming po mga isipan. Hayaan mo, O Diyos, na maging focus po ng buhay namin ay magdala ng papuri, pasasalamat sa iyong pangalan. Lord, hayaan mo na magkaroon po kami ng chance to show you that we love you and that we want to serve you sa lahat po ng bagay na gusto mong ipagawa sa amin. Lord, dalangin ko po na bigyan mo kami ng lakas upang tagumpayan yung mga tukso na kalaban po na humaharap sa amin araw-araw. Lord, dalangin ko na magkaroon po kami ng lakas ng loob na umiwas sa mga bagay na ito. Pagtibayin mo po yung buhay namin sa araw-araw na makapagdala po kami ng papuri, pasasalamat sa iyong pangalan at maitaas namin ang iyong pangalan sa gitna ng maraming tao. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang aming papuri at pasasalamat. In Jesus' name, amen. To God be the glory.